May mga tahanang nagiging kanlungan ng kababalaghan. Mga kwarto na akala mo'y ligtas. Ngunit sa bawat kakaibang nakikita, laging may kaakibat na babala. Ako si Luna Ilaya at ito ang kwento ni Mina, ang dalagang naglakas loob tumira sa isang boarding house na may iniingatang dilim sa ikatlong palapag. Sigaw ng isang dalaga, sabay takip ng kanyang tenga. Nagulat siya sa biglang lakas ng kidlat, sinabayan pa ng malakas na ulan at pagkawala ng kuryente sa boarding house na tinutuluyan niya. Ang kasama niya sa kwarto ay umuwi muna sa kanilang probinsya, habang siya na may naiwan dahil kailangan pa niyang tapusin ang mga projects na ipapasa. Siya si Mina Reyes, isang third-year college student na bagong lipat lamang sa boarding house na iyon. Kasama niya rito ang kaibigan niyang si Lane. Pareho silang naghahanap ng matitipid na tirahan, kaya't nang makakita sila ng kwarto na pwedeng dalawahan at isang tricycle lang ang layo mula sa eskwela, agad nila itong kinuha. Hindi rin sila gaanong nakapili, gipit sila sa budget. At ayon sa may-ari, mas mura talaga ang renta sa third floor. Sabi ng ilang nakilala nilang boarders, madalas daw bakante ang itaas, mas malamig, mas tahimik. Pero para kay Mina, mas okay na ang tahimik kaysa makipagsiksikan sa ibaba. Napatingin siya sa labas ng jealousy window na panakanakang naihilawan ng kidlat. Ay, kung alam ko lang na bilang sasama ang panahon, sana bumili na lang ako ng pagkain kanina. Bulong niya. Buti na lang ang na-charge niyang cellphone niya. Ito na ang nagsisilbi niyang flashlight. Makalipas ang ilang minuto, humina ang ulan. Ngunit kasabay pa rin nito ang malalakas na kidlat. Kinuha niya ang payong na nasa gilid ng study table at dahan-dahang binuksan ang pintuan upang lumabas sa pasilyo. Ang pagkakaalam niya, siya lang ang kasalukuyang tao ngayon sa third floor. Yung ibang nangungupahan ay mas pinili ang ground at pangalawang palapag. Hindi rin niya alam ang tunay na dahilan kung bakit. Pero sila lang atang magkaibigan ang naglakas ng loob na magrenta sa itaas. Tumigil siya saglit. Hindi alam ni Mina kung namali lang siya ng pandinig. Pero parang may narinig siyang mga yabag. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngayon ay mas malinaw na at ang direksyon ng tunog ay galing sa itaas niya, sa kisame. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pero patuloy pa rin siyang naglakad. Sa dulo ng pasilyo ay may maliit na bintana kung saan kumikislap ang kidlat paminsan-minsan. Ngunit hindi yun ang umagaw ng pansin ni Mina, kundi ang isang kandilang nakasindi sa mismong dulo ng pasilyo na dadaanan niya bago bumaba. Napatigil si Mina nang maaninagan niya ang figura ng isang babaeng nakatayo sa tabi ng kandila. Tila nakatingin direkta sa kanya.
Nanindig ang balahibo ni Mina nang mapansing unti-unti itong lumalapit. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na tinig. Sa huli, naigalaw niya ang kanyang kamay at agad siyang kumaripas ng takbo pabalik sa kwarto niya. Kaagad niya itong pinuksan at mabilis na isinara ang pinto. Mina. Nakatulala pa rin siya nang bumalik ang kuryente sa kwarto. Hindi siya sigurado kung tama ang pagkakarinig niya, ngunit malinaw na may tinig na tumawag sa kanya. Tila nanggagaling sa ilalim ng tubig mula sa labas ng kanyang silid. Hindi na niya inisip ang gutom. Ayaw na rin niyang patayin ang ilaw dahil sa takot. Nagtalokbong siya ng kumot, nagdasal at pinilit matulog, kalimutan ang kakaibang karanasang iyon. Kinabukasan, nagising si Mina sa tunog ng alarm at sa gutom na nararamdaman. 6:00 ng umaga. Kahit paputol-putol ang tulog niya kagabi, hindi niya inalis ang nakatalokbong na kumot. Humupa na rin ang ulan, kaya nagpasya siyang lumabas. Pagbukas niya ng pinto, biglang nanlamig ang buong katawan niya. Sa harap ng pintuan ay may bakas ng basang paa. Nakaharap mismo sa silid niya. Napatitig siya sa pasilyo kung saan niya unang nakitang babaeng nakaitim. Ngunit ang bumungad lamang ay isang tahimik na pasilyo. Kahit naninindig ang balahibo niya, pinilit niyang isinara ang pinto at bumaba. Paglabas, dumaan siya sa convenience store upang kumain. Minessage niya si Lane, ngunit walang sagot. Bumalik siya sa building, dala ang pagkain para sa pananghalian at hapunan upang hindi na muling lumabas. Paakyat siya sa 3rd floor nang bigla siyang mapahinto. Parang may naririnig siyang hindi lang basta yabag, kundi parang basang paa na hinihila sa tiles. Isang dragging sound na sumasabay sa bawat takbang niya. Tuwing titigil siya, humihinto rin ito. Nang lingunin niya ang kanyang likod, wala siyang nakitang tao. Bandang 10:00 ng umaga, nang tuluyan siyang makabalik. Kahit mataas ng araw, nananatiling madilim ang pasilyo ng kanilang floor. Malapit na siya sa kanilang silid nang muli niyang maamoy ang kandila. Nanigas ang katawan niya. Ngunit pilit pa rin niyang iniabot ang kamay sa doorknob. Agad niyang isinara at nilak ang pinto. Kinugol niya ang buong araw sa paggawa ng projects. Kompleto na mga materyales. Ngunit gusto na rin niyang umuwi sa kanilang probinsya. Pakiramdam niya ay mababaliw siya kung magtatagal pa siya roon. Kinagabihan, maaga siyang humanda upang matulog. Siniguro niyang nakalak ang pinto ni hindi niya pinatay ang ilaw. Nagtalokbong lang siya ng kumot. Nalimpungatan siya nang may marinig siya na kaluskos. Parang may mga kuko na gumagasgas sa labas ng kanyang silid. Ngunit mas ikinagulat niya nang mapansin niyang madilim ang kwarto. Sigurado siyang hindi niya pinatay ang ilaw. Kinaumagahan, nabalot ng takot si Mina. Nang pagbukas niya ng pinto, ay may nakatirik na kandila sa harap nito. Doon na siya nagdesisyon. Aalis na siya. Pumunta siya sa may-ari upang magpaalam.
Naabutan niya si Aling Perlita sa ibaba. Ano yun, Neneng? Tanong ng matanda. Manang, hanggang ngayong buwan lang po ba pwede ang deposit namin? Alanganing tanong niya. Naikiling ni Aling Perlita ang ulo. Aalis na kayo? Sinabihan ko na po ang kaibigan ko. Kahit hindi na po namin tapusin ang buwan na to. Sagot ni Mina. Pero ang totoo, minessage lang niya si Lane at hindi pa ito nagre-reply. Tahimik na tumingin ang matanda sa kanya bago muling nagsalita. May nakita ka ba? Napatigil si Mina sa kadahan-dahang tumango. May iba ka pa bang naranasan? Nagatubili siya. Ngunit, ikinento rin niya ang kanyang mga kakaibang karanasan. Tumango si Aling Perlita. Saka may kinuha sa drawer. Katumbas iyon ng kanilang deposit. Mas mabuti pang makaalis ka na agad. Sabi nito, sabay abot ng pera. Salamat po. Tugon ni Mina. May kukunin lang po akong gamit. Sige. Mag-ingat ka. Hindi na nagdalawang isip si Mina at agad nang umakyat sa ikatlong palapag. Ngunit lalo siyang kinilabutan na mapansin niyang mas malamig ang pasilyo. Nanlaki ang mata niya nang makita niyang nakabukas ang kanilang pinto. Biglang sumaray yon, kasabay ng pagdilim ng paligid. Dahil kakaunti ang bintana, halos walang liwanag sa pasilyo. Narinig niya ang patak ng tubig na tila kasabay ng mga yabag. Palapit ng palapit. Lalong nanindig ang balahibo niya nang may biglang nagsindi ng kandila sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at tumambad sa kanya ang isang babaeng nakaitim. Ang mukha'y natatakpan ng buhok maliban sa nanilisik nitong mga mata. Hawak nito ang kandila. Ilang hakbang lamang ang layo sa kanya at mula sa bibig neto'y lumabas ang boses na tila galing sa kailaliman ng lupa. Hindi ka pwedeng umalis. Samahan mo ko dito. Nina. May mga babala na hindi natin dapat isantabi. Dahil ang mga babalang iyon ang maaari nating maging kaligtasan. Kaya't kung sakali mang mapadpad ka sa isang lumang boarding house at makakita ka ng kandila sa dilim, umalis ka na. Baka hindi ka na makalis pa.